Yung mga guro. Bakit? Kasi ang mga guro, ang mga tagapagturo, ang mga pastor, merong istriktong hatol na naghahantay sa kanila. Amen? Pero kapag tayo po ay guro, na talagang na kaya natin mag-divide rightly the word of truth, marami naman po ang mababago ang buhay. Amen? Pero kaya natin tayo, so, tatlong bagay ito pinag-usapan natin. What are the duties and responsibilities and accountabilities of an overseer? Ang unang responsibilidad po natin, tuloy-tuloy ang pagbabantay. Una, sa ating pong mga sarili. Pangalawa, tuloy-tuloy ang pagbabantay sa mga tupa ng Diyos. Blocks of God. At ang pangatlo, keep on careful feeding of God's love. Kanina pagbabantay. Dito po, pagpapakain. Amen? Hindi po matitigil yan yung pagpapakain natin ng salita ng Diyos. Kaya nakapagpapakain ka lang kung ikaw busog. Amen? Makapagtutulong ka lang na maayos kung ikaw aral. Are you with me? In conclusion, 1 Peter chapter 5 verse 4, and when the chief shepherd shall appear, you shall receive a crown of glory that fadeth not away. Wow! Yun ang gantimpala. Amen? Sabi mo, no? Pagdating ng tinatawag na dakilang pastor, what happened? Tayong lahat na mga pastor ay tatanggap ng tinatawag na crown of glory. At yung crown of glory na ito, hindi kinakalawang. Amen? Hindi nagpe-pay, di ba? So, yan po yung tatanggapin po natin. Kaya, patuloy po tayo na maglingkod sa Panginoon. Una, gusto ko hamunin ulit, as an overseer, mga pastor ng iglesia kong ito, leaders ng iglesia kong ito, yun po yung ating mga dapat gawin. At kayo po naman bilang mga miyembro ng iglesia kong ito, magpasama po kayo sa pamunuan na itinalaga ng Panginoon sa iglesia nito. God bless us all. To God all be the glory.